So what's up mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Wala lang, napahinga lang ako. At syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ba't tawa? So eto bali bago natin tayo pumunta dun sa sa dalawang main topic natin, yung about sa studio ng TVJ, bagong studio, ay mapunta muna tayo dito sa kabila. Sa Tape INC. Wow! Kasi nahalata na ho namin na yung iba pong mga vlogger sa Tape INC ay bigla na hong nagsilayasan. Oo, bigla nang nagsilayasan. Ang natitira na lang ngayon, si Attorney Wakwak na lang po. At ito, ayon dun sa ating source sa loob ng studio, loob ng APT studio, kung nasa nandun ang tahanang pinakamasaya, ay parang ito source lang naman to, bali-balita, hindi 100% na totoo, no? Bali ano daw, tawag daw daw, alam niyo ibig sabihin ng daw? Ano daw mga ka-Dabarkads, ano na daw, nagpalit na ng mga vlogger. Nagpalit na ng mga vlogger itong Tape INC. kahit si Kong TV pa ilagay nyo dyan na vlogger sa Tape INC, ha? Kahit ilang million pa subscriber niyang vlogger na ipapalit nyo laban sa TVJ, naku po. Ewan ko na lang. Yun lang naman din yung bali-balita. Hindi naman po yung 100% na sure. Kasi nga po, tawag dito, kung mapapansin nyo, yung mga vlogger talaga ng Tape, ayun, parang ang nangyari kasi, parang mas lalo silang, lalo nagka-leche-leche yung show sa kanila. Kaya yun nagsasabi sa amin kami mga cancer TVJ vlogger, kayo yun. So wali, tingnan mo, mapapansin nyo, si Bestfil wala naman talagang community yun. Walang grupo yan. Ultimong sa Tape hindi tinatanggap yun, baliw kasi yun. May tama kasi yun. Hindi ko lang alam kung saan banda yung tama. Parang si Bayani Casimiro. Yun nga. Diba, kahit si Arn hindi na rin nag-upload ng mapatungkol sa mga trademark, copyright. Kasi nga wala na eh. Wala na talaga eh. Talagang kung sa panalo na talaga ang Tito Vic Enjoy, wala na silang kayang idahilan. Tsaka sila lang din naman napapahiya eh. Diba? Yung mga vlogger sa kabila, sila lang din naman napapahiya, hindi kami. Kasi puro lang namang invento yung mga pinagsasabi nila, paano hindi sila mapapahiya. Siguro nakapag-isip-isip na huwag na tayo mag-depend sa sa Tape. Mag-re-upload na lang tayo ng mga live nila. Puro re-upload ng mga live lang ang ginagawa ng mga, lalo ni si Attorney Arn. At ngayon, ang isa pang balita ay mag-hire daw ang mga halusos. Ito lang disclaimer, hindi ko alam to kung sure ba to, hindi, So, disclaimer tayo, hindi natin to sinusure na 100% kasi ayon lang po ito sa source natin from APT Studio, na mag-hire sila ng mga bigating vlogger para daw ilaban sa mga vlogger ng Tito Vic and Joey. Ang katin ng leeg ko sa inyo.
Ang inang yan, mag-hire pa kayo ng ng bigating vlogger. Sino mga bigating vlogger na i-hire nito? Oh, shoutout kay Nico David, tol. Oh, nag-hire yung APT. Gusto mo? Baka gusto mong tag dito, doon. Oh, kunwari magkalaban tayo. Kahit magtropa naman tayo, sige, okay lang. No, kahit magkalaban tayo, kahit magtropa tayo, okay lang, kakalabanin kita. Basta bigyan mo ako ng mga update dun sa loob, ha? Ewan ko ba, alam nyo, kahit sino i-hire nyo dyan ng mga vlogger, no? Tutusin kami naman dito, wala namang kami talagang masyadong, ito para sa akin, sarili kong opinion to. Baling nangyari lang kasi, sa amin, syempre, pinagtatanggol namin sila, kahit papano nakakatulong kami sa pagsasabi ng katotohanan. Kung halimbawa mag-hire ng mga vlogger doon sa kabila, parang wala, tagilid pa rin eh. Kasi anong maitutulong ng mga vlogger dyan sa kaso ng trademark na Itbulaga? Unang-una, sige, merong point na tawag dito na maihahatid sa mga tao yung katotohanan na sinasabi ng tape. Ang tanong, may katotohanan ba? Meron bang gano'n? Di ba? Parang wala naman. Wala namang katotohanan na gano'n na sinasabi nilang katotohanan na sinasabi ng tape na ganito sa kanila yung trademark ni Itbulaga. Wala namang katotohanan na gano'n. At saka, sinong tangang vlogger? Halimbawa, ng community ng mga professional na vlogger na to ay nasa 100k subscriber, siguro ganon, isusugal ba nila ang channel nila para lang sa tape? Ultimong mga artista nga, sila Isko Moreno, sila Paolo Contis, Buboy Bilar, Betong, sila Dasuri Choi, sila Legaspi Twin, sila Cassie Legaspi, Mami Legaspi. Halos mga nasira nga yung karir ng mga yan dahil pagpasok dyan sa tape na yan. Tingnan nyo nga yung mga views nga sa YouTube ng mga yan, halos hindi na nga halos makausad. Paano pa kaya yung mga vlogger na i-hire ng tape kung sakali man na totoo tong balita na ito, disclaimer tayo, Kung sakali man na totoo, di ba? Pero wala, rin lang din yan. Hindi naman siguro isasacrifice nila yung yung channel nila para lang sa tape, parang posible. Ewan ko lang kung totoo to, no? Pero kung halimbawa na tsaka bakit may hire? Alam nyo kami dito, TVJ Defender, never hindi kami yung nag-apply, hindi kami kinontak ng TBJ or kung sino man na para tulungan sila, para depensahan sila. Hindi, never, walang nangyaring ganun. Ewan ko dito sa kabila bakit may mga ganyang issue na parang mag-hire daw ng mga vlogger para daw depensahan ang tape. Ako dito, sumulpot ako dito, sabi ko, gamitin ko ang channel ko para ipagtanggol yung kung saan yung may katotohanan, no? Kaya kahit papaano naman tinanggap naman ako ng Dabarkads at andito pa rin ako hanggang ngayon na sumusuporta sa Tito Vic and Joey. At baril yun. Yun naman yung akin doon. Hanggang ngayon nandito pa rin naman ako sumusuporta sa Tito Vic and Joey. At doon naman kami lahat din nagsimula. Katulad nila Chris Ulo. Si Chris Ulo, ilang taong ko ng tropa yan. Malaki pa rin ulo niyan. Hindi naman lumiit ulo niyan eh. Diba? Si Chris Ulo, ganun din ang niya, na gamitin ko kaya channel ko para may pagtanggol ang Tito Vic and Joey. O ganun din naman din yung naisip ko. Walang rito, hire. Ewan ko sa kabila bakit may hire. May mga hire dun. Anong meron sa mga hire nyo? Ay, naku.
Ngayon nga, diba, nakikita na lang natin na vlogger nila si Attorney Wakwak. Oo, Attorney Wakwak. Nahanda daw kalabanin ng Tito Vic and Joey sa Supreme Court. Ano ka? Kung yung tape nga, hindi mo umubra, ikaw pa kaya? Ultimo ang pangpagastosan mo yung panot mo, hindi mo magastosan eh. Tapos lalabang ka pa sa Supreme Court, sa Court of Appeal, kakalabanin mo pa ang Regional Trial Court. Sino ka? Di ba mga kadaver cards? Lagi niyang bukang bibig doon. Ewan ko nga doon sa taong yun bigla sumulpot no? Kaya minsan ang pagtanto ko na, sabi ko, hindi kaya totoo yung sinabi sa akin ng search ko na nag-hire ng mga vlogger. Kasi ito si Attorney Wakwak, may totoo may ano naman siya, magaling siya magsalita. Puro nag-i-English pa. Akala mo talaga pang professional yung pang professional yung datingan ng concept ng video niya at yung lumalabas sa bunganga niya. Pero ang tanong, may katotohanan ba? Yun kahit na mala attorney, mala judge pa yung salitaan mo, yung pronunciation mo, kung wala rin naman din yan laman, useless din yan. Sobrang useless din yan. Kasi ano mangyayari? Halimbawa, sige, katulad niya ni Attorney Wakwak. English pa yan. Inahamon pa si Judge Tagra. Inahamon niya si Judge Tagra. Sino papaniwalaan nyo kay? Sige nga kayo, tanungin ko kayo. Isang vlogger na hindi naman natin alam kung saan nanggaling. Ay hindi nga natin alam kung anong record niyan. Kung may tinapos ba yan na ayon dun sa kanyang pinaglalaban? O papaniwalaan natin yung isang judge na nagdesisyon o yung judge na yung lagi niyang binabanatan si Judge Tagra, si Attorney Bueno ba o Biano? Nuevo? Bueno, no? Bueno. Si Attorney Bueno may lisensya, may prangkisa tuloy, may lisensya bilang attorney, nakapasa sa bar exam. Pero si Attorney Wakwak tunog attorney lang. Wala siyang papel. Isa siya sa mga kabilang ng mga nakapasa dito sa bar exam sa pagiging attorney. Si Attorney Bueno meron. Si Attorney Wakwak tunog attorney lang. Parang ito yung sinatawag na self-proclaim o Attorney Wakwak. Katulad yan ni Judge Tagra. Katulad ni Judge Tagra. Saan tayo maniniwala? Kay Attorney Wakwak, kay Judge Tagra? Siyempre, di man tayo tanga. Di maniniwala tayo dun kay Attorney Bueno tsaka kay Judge Tagra. Una-una, paano ka papaniwalaan ng tao? Hindi mo. Yung channel mo nga, tutusin eto lang napansin ko na rin parang ginagawa na nga lang ng mga vlogger na stepping stone tong issue ng trademark na Itbulaga. Hindi, sa totoo lang. Yung ibang mga vlogger, pag nag-content, ang tagal, tinitignan ko yung mga channel nila, mga nasa 5 years, pero nasa 200 subscriber. Ngayon, nagko-content na ng trademark Nate Bulaga. Tapos binabanata ng Tito Vic and Joey. Ang mga views, kahit pa paano, lumalaki-laki naman din. Yung isa nga, may naka 1K subscriber na. Dahil dun sa pagbanat nila sa Tito Vic and Joey. Kasi syempre, tinitignan siguro ng mga dabarkads na tingnan ko nga to, babantayan ko to kung ano yung pinagsasabi sa Tito Vic and Joey. Sige nga. Kaya todo naman yung mga tao, todo bantay naman dun. Kaya tumataas yung mga channel ng ibang mga vlogger. Napapansin ko yun, ang dami ng mga vlogger na gumagawa ngayon na ginagawang stepping stone yung issue ng trademark Nate Bulaga ng Tito Vic and Joey versus Tape INC. Sabi ko, ang lupit ng mga strategy nyo, no? Katulad niyan yung mga vlogger sa kapila, hindi nagsitaasan din mga views niya kung hindi dahil sa tape. Sa TVJ, sa issue.
Oo, alam nila napapanoorin sila ng mga Dabbercats pag binanatan nila ang TVJ. Pero iba pa rin yung dumidepensa katulad kami. Dapat karapat dapat naman na depensa ng Tito Vic and Joey, but hindi naman namin gagawin, di ba? Ito na lang. Alam namin ito. Ito na lang, napaka basic. Ang tape, alam namin na mas marami kaming pwedeng tawag dyan, mapakinabangan sa kanila. Pero bakit mas pinili namin ng Tito Vic and Joey depensahan kaysa sa kanila? Sa dahilanan nga na Tito Vic and Joey ang nagsasabi ng totoo at karapat dapat naman na magmay-ari ng titulo ng Itbulaga, diba? Kaysa sa kanila. Totosin sa TP, minsan nga hindi ko nga narinig doon na binanggit yung mga vlogger. Wala pa akong hindi ko pa napansin doon na, oy, shoutout dyan kay mga ganito sa pagtatanggol sa atin, sa ganyan. Wala. Ultimo, nandun na nga sa studio nila yung mga vlogger nila. Wala man lang mention na gano'n. Diba? Hindi katulad namin, nasa live, no? Kahit wala kami dun sa studio, palagi kaming pinopromote ng Tito Vic and Joey, palagi kaming binabati, no? Or palagi kaming pinapasalamatan. Ganun yun. Diba? Kung talagang may pagpapahalaga ang isang tao, alam mo, kahit vlogger ka lang, alam nyo kami, mga vlogger lang kami, alam nyo lang. Lang, para sa akin, lang kami, no? Mga vlogger lang kami, pero kung pahalagaan kami ng Tito Vic and Joey, talaga siguro sa tuwa nila na napapanood din kami minsan, no? Kahit ng mga busy silang mga nilalang, panood nila kami na, oy, ganito, oy, sabi, oy, tama naman to sinasabi nila. Tama naman tong ginagawa nila para sa atin. Buti naman. Kaya nga kahit saan kami makita or pag naalala kami ng Tito Vic and Joey, lalo na si Henyo Master, Joey De Leon, talagang binabati kami. Yung hindi matanggap sa kabila, kaya ginawan kami ng issue na may monthly allowance daw kami. Ayun daw, ayun yung tawag dito, yun yung ginawa nilang issue na sa amin dati. Kasi lagi kaming sinashoutout nila Tito Vic and Joey sa live, kung halimbawa na nandun man kami sa studio, hindi lagi kami nakakalimutan. Isa naman, nakikita nyo man, katabi ko pa sila sa upuan. Nagkukwento-kwentuhan kami off-cam, pero pinagkukwentuhan namin is good vibes lang, walang hate. Yun yung kinaganda dun. Alam nyo, makikita nyo si isang tao sa mga tao, ni Tito Soto, ni Joey De Leon, ni Henyo Master, pag nakakakwentuhan ko sila, hindi namin na pag-uusapan yung about issue. Pag-uusapan namin yung mga yung mga talagang good vibes lang, yung mga positive vibes lang. Ganoon. Doon ko sila nahuli talaga na hindi nga ako nagkamali ng sinuportahan ko, kasi biruin mo na alam niya naman na vlogger na dumidepensa ako sa kanila, pero dapat ang pag-usapan namin yung about sa issue na lagi naming content, pero ang kinukwento nila is good vibes lang, di ba? Doon nakakatuwa yun. Na parang wala na silang pakialam diyan sa issue na yan. No, kasi tapos naman din talaga. Kaso nga lang hindi matapos-tapos tong mga panggagago ng ibang tao sa kanila. Sa susunod na lang natin video pag-usapan yung about sa studio ng TV5 at sa TVJ na na tawag dito na nilagpasan na ng TVJ ang GMA. Di ba mga ka-Dabbercats, lagi nilang binabato sa amin yan na binayaran kami. Paulit-ulit na lang yan, hindi na natapos-tapos yan. Kasi nga grabe yung sa amin ng Tito Vic and Joey, hindi basta-basta, hindi tawag dito, hindi yung parang binubola kami, hindi ganun. Sa kanila nga, never silang nabati dun. Kaya ngayon minsan
na yung mga vlogger doon sa kabila naaawa kami. Kasi sabi namin, walang nga, pinagtodo ipagtanggol nyo, halos mura-murahin nyo nga mga vlogger ng TVJ. Pero kayo pinahalagahan ba kayo? Ito na lang masasabi ko sa mga vlogger dyan sa kabila. Kung ang Tito Vic and Joey nga, winalang niya ng tape INC, kayo pa kaya na lihitimong vlogger lang kayo? Sa Tito Vic and Joey nga, ganyan lang yung tingin nila sa inyo, ano pa kaya? Diba? Dapat gamitin nyo rin yung utak nyo, hindi yung porket na, pinatawag tayo doon, ito, ganyan, pagtanggol daw natin sila. Tuwang-tuwa na agad kayo doon. Hindi nyo man lang naisip na, siyempre, mag-research muna tayo, mag-aaral tayo kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Ang nangyayari kasi, mga kadabar kads, ang nangyayari kasi, sige lang, hindi nila pinag-iisipan yung mga nila, tinan mo, nagka-leche-leche tuloy silang lahat. Yung mga, tignan nyo, pansinin nyo, i-check nyo yung kahit paminsan-minsan, paminsan-minsan i-check nyo yung mga kalaban. Wala na, hindi na sila nag-ano. Ang pilagi na lang nila pinopost yung mga replay, yung mga re-upload sa live ng TP. Tignan nyo kami, minsan hindi namin ginawa yun, yung mga re-upload, yung gagamitin namin yung video ng Tito Vic and Joey, tapos i-upload namin sa channel namin. Hindi namin yun ginagawa kasi isipin nyo bukod sa makaka-copyright kami. Naisipin nyo pagmamayari ng TVJ yun. Tapos ito, nagko-content na nga kami about sa issue nila. Pinagtatanggol na nga namin sila dito. Tapos gagamitin mo pa, himayin mo yung mga live, mga video sa live, tapos i-upload mo sa channel mo para kumita ka. Parang nakakadiri lang mga ganung gawain. Okay na yung mga old video. Pwede yun, mga old video, mga bandang 2000, mga 1990, ganito, ganyan. Pwede yun para malaman ng mga millennials. Mapanood ng mga Gen Z ngayon. Mapanood ng mga bata na kung ano ba talaga ang history ng Tito Vic and Joey sa Itbulaga. Pwede yun, maganda yun, walang problema. Pero yung ginagawa ng tape, ginagawa ng mga vlogger sa tape, na ultimong video nila, wala na nga halos nanonood sa channel nila. Ninanakawan pa sila ng mga vlogger nila. Yung ibang mga vlogger naman nila, todo post ng mga ratings. Peke naman. Di ba? Kaya hanggang ngayon, walang pag-angat yung mga channel nila. Tingnan pansinin nyo. Ikumpara nyo yung vlogger ng TVJ versus vlogger ng tape. Ang layo, napakalayo. Bukod sa sa kalinisan, lamang na kami dun. Sa tawag dito, sa katotohanan na pagsasalita, lamang na kami dun. Sa ligo, mas lamang kami dun. Tingnan nyo na lang si Arn, si Bespil, si Attorney Wakwak, tignan nyo. Di ba? Sa sige, ako, nandun na ako sa point na yun na medyo mahina ako pagdating sa English, pananalita na English, ganyan-ganyan. Kasi ganun yung banat sa kabila More on English dun Diba? May mga pasimpati pa yung mga Jurassic Park nalalaman Yung mga horrible pa Diba? Sa akin, hindi nyo yan naririnig. Talagang kung ano lang yung kadalasan, puro more on Tagalog lang ako. Isa nga, pangkalsada pa yung salita ko dito Diba? Pero, wag ka. Sila, ang tatas nila mag-English, pero kung hihimayin mo talaga, wala naman yung kwenta yung pinagsasabi. Ultimo nga lang dun sa yung si Attorney Wakwak, hinahanapan niya ng registration ng Itbulaga. Ang TVJ. Pati hinahanapan mo ng registration ng TVJ, doon ka pumunta sa sa Regional Trial Court, sa IPOPIL. At sa TVJ mo hinahanap.
So yung mga Dappercats, sa isang video na lang natin pag-usapan yung napahaba yung kwentuhan natin dun about dun sa hina-hire ng mga halusos daw na mga bagong vlogger. Hindi ko alam kasi yung mga vlogger nila ngayon nagsitahimikan na eh. Buti naman siguro na nahimasmasan. O baka nakulangan sa talent fee. O baka hindi nakaabot sa hindi kasama sa salary deduction. So yun, abangan nyo na lang yung video natin na gagawa tayo nun, yung about dun sa nilagpasan na ng Tito Vic and Joey ang GMA. At ang bagong studio ng Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Saan nga ba to? So abangan nyo yan sa video natin, no? So yun, hanggang dito na lang to at maraming salamat sa walang humpay na pagsuporta nyo sa ating #1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5 at sa aming mga TVG Defender. Maraming salamat din po sa suporta and please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi and mega love shoutout kay Mami Teresa Arong, Mami Rena Bahero, Kuya Armin Patricio, Ate Irene Patricio, Kuya Lori de la Rosa, kay Ate Rose Villapuerte, yan, kay sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa atin yan, mega love shoutout sa inyo at ingat po kayo palaging, God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.